Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Ano nga ba ang RA 8293? Kilala ito bilang Intellectual Property Code of the Philippines. Isa itong batas na nangangalaga at pumoprotekta sa idea o likha ng isang manunulat, inventor, mga awit o composer, manunula, mga artist tulad ng pintor, sculptor, graphic artist o dancer, designer at iba pa. Ngayon, may mga uri ng idea. Ang mga uri ng intellectual property ay una, copyright, ikalawa ay trademark, at ikatlo ay patent. Iisa-isahin natin kung ano-anong likha o idea ba ang nasa ilalim ng mga ito. Tatalakayin din natin kung sa aling pagkakataon ba nalalabag ang mga ito. Copyright. Ito ay ang eksklusibong karapatan na iginagawad ng batas sa orihinal na lumikha o may-ari ng mga ideyang pampanintikan o literary at pangsining o artistic upang ang kanyang likha ay kanyang maparami at pagkakitaan. Kapag ang isang idea o likha ay artistic o literary in nature, ito ay nasa ilalim ng copyright. Narito ang mga likha o idea na protektado ng copyright. Aklat. Maaaring ito ay textbook na ginagamit sa pag-aaral. Maaari rin namang mga nobela. Musika. Sakop nito yung lyrics, pati yung melody ng awitin. Pelikula. Maaari din yung mga short film. Larawan. Nakinunan gamit ang sariling kamera o larawang iginuhit. Painting. Computer programs o yung mga tinatawag nating software or apps. At ang mga web codes na ginagamit para sa websites. Napakahalaga ng batas sa copyright sapagkat dahil dito nagagawan ng mga manunulat, composer, artists, mga web at software developers na tumanggap ng kita mula sa kanilang nilikha. Copyright infringement o paglabag sa copyright. Ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa hindi legal o walang pahintulot na paggamit, pagpaparami, pamamahagi, pagpapakita o pagtanggap ng salapi mula sa mga likhang protektado ng batas sa copyright. Ang mga halimbawa nito ay pagpapa-photocopy ng aklat. Ang aklat kasi ay pinaghirapang isulat ng author o mga author nito. Nararapat lamang na tumanggap sila ng bayad mula rito. Kung ipapa-photocopy natin ng isang aklat, nagkakaroon tayo ng kopya ng aklat nang hindi nagbabayad sa author o mga author. Paggamit ng melody ng ibang kanta upang ilapat sa sariling awitin, tulad ng mga nababalitaan natin recently na yung isang artist, pinapalitan lang niya yung lyrics ng isang sikat na kanta pero gagamitin naman niya yung melody nito. Ang pamimirata ng aklat, pelikula, awitin, software ay mga halimbawa rin nito. Trademark. Ang mga simbolo, slogan, brand name o mga disenyong nagpapakilala sa isang produkto o serbisyo ay pinoprotektahan din ng batas. Ibinibigay sa may-ari ng simbolo, pangalan o disenyo ang eksklusibong karapatan na gamitin ito para sa kanilang produkto o serbisyo. Narito ang mga likha o idea na saklaw ng batas sa trademark. Una ay ang logo o simbolo. Tulad ng mansanas na may kagat ng Apple, yung sikat na swoosh ng Nike, tricolor ng 7-Eleven, at logo ng Spotify. Ikalawa naman ay ang mga slogan or tagline. Halimbawa ay ang hari ng padala ng LBC, "We've got it all for you" ng SM, "Huwag mahihiyang magtanong" ng RightMed, "Bida ang saya" ng Jollibee, "Love ko to" ng McDonald's. Ikatlo naman ay ang mga brand or company name tulad ng Coca-Cola, Louis Vuitton, Teleperformance, ECPC, KFC, Penshop, at Net25. Ang mga ito ay protektado ng batas sa trademark. Ibig sabihin, ang mga totoong nagmamay-ari ng mga simbolo, tagline at pangalan ng brand lamang ang maaaring gumamit nito. Mahalaga ba ang logo, tagline o brand name? Napakahalaga. Dahil sa mga ito, nakikilala natin agad ang isang produkto. Kung kaya mahalaga rin na protektahan ang karapatan ng mga nagmamay-ari ng logo o simbolo, slogan or tagline at mga branding. Hindi dapat gamitin ang mga ito nang walang pahintulot mula sa nagmamay-ari, lalo na kung gagamitin ito para pagkakitaan. Paano naman nalalabag ang batas sa trademark? Una,
Hindi awtorisadong paggamit ng logo, simbolo o pangalan ng isang sikat na brand o kumpanya para sa sariling negosyo. Ikalawa naman, pagpoproduce at pagtitinda ng mga peking produkto tulad ng bag at damit. Pamimirata ang tawag natin dyan. Patent. Pinoprotektahan nito ang mga bago at kapaki-pakinabang na mga imbensyon, proseso, gamot, makinarya at inobasyon sa teknolohiya. Sa pamamagitan nito, nabibigyan ang mga inventor ng eksklusibong karapatan na pakinabangan, gamitin, paramihin, pagkakitaan ang kanyang imbensyon sa loob ng limitadong panahon kaloob ng batas. Ano nga ba ang mga likha na maaaring lapatan ng patent? Una ay gamot. Sumunod ay makinarya, medical device, formula, proseso sa pagpoproduce ng mga produkto, industrial designs tulad ng furniture, fashion accessories, disenyo ng sasakyan. Napakahalaga ng batas sa patent upang matiyak na pakikinabangan ng inventor, designer o siyentipiko ang kanyang nilikha. Dahil dito, maaaring mas maengganyo pa sila na gumawa pa ng mas maraming imbensyon na tiyak na pakikinabangan lalo na sa larangan ng medisina, engineering at science. Paano naman nalalabag ang batas sa patent? Una, pagpaparami at pagtitinda ng produktong patented. Pangalawa, walang pahintulot na paggamit ng patented na proseso sa produksyon. Halimbawa, ang isang pabrika ay may sariling mabilis na paraan at patented na proseso ng produksyon ng isang produkto. Sila lang dapat ang may karapatang gumamit ng prosesong ito at hindi maaari ang iba. Dumako naman tayo sa pagsasanay. Tukuyin ang likha o idea kung ito ay nasa ilalim ng proteksyon ng batas sa copyright, trademark or patent. Isulat sa iyong notebook ang titik ng iyong tamang sagot. Maraming salamat!